Tara, lakad tayo. Kung sinabi nga ng lola mo na walang matigas na tinapay sa mainit na kape, kay Lord naman, walang matigas na puso sa kanyang pag-ibig. Ayun ang pick-up line ni Lord para sa atin. Walang matigas na puso sa akin, anak. Rebellious kasi yung puso natin lahat eh. Hindi natin gusto yung lahat ng gusto ng Panginoon. Most of the time, yung gusto lang nating sundin is yung gusto natin, yung diskarte natin, yung prinsipyo natin. And it leads us to a life apart from the Lord, dun sa will ng Panginoon. And it also leads us to a life of sin. And dahil for the longest time, alipin tayo ng ating kasalanan, alipin tayo ng ating gusto, nagkakaroon ng kalyo yung ating puso. To the point na sobrang tigas na nito, para na siyang bato. Pero tignan mo yung assurance ng salita ng Panginoon sa atin ngayong araw sa akin tsaka sa iyo. Sinabi sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will take out your stony and stubborn heart and I will give you a tender and responsive heart. Alam mo, in my experience, ako po suicidal ako. Depressed ako for the longest time. Punong-puno ng anxiety yung buhay ko. Sexually immoral ako, puno ng bisyo, yosiman, pag-iinuman, barkada, hipokrito ako sa loob ng simbahan. I was addicted sa computer, sa Dota. Dota boys ako dati. Mahilig mangupit. Kasi nga, yun yung pang-computer ko eh. Mahilig magsinungaling. Tapos, punong-puno ng pride, punong-puno ng pagyayabang yung buhay ko. Nakakala ko, kakayanin ko mag-isa. And I thought na wala ng pag-asa yung puso ko. I was in a very dark place. I was in the rock bottom of my life. Pero alam mo yung pag-ibig ng Diyos, it swooped in and knocked me off my feet. And ang encounter ko sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon is, when I'm trying to end my life, God spoke to my heart na kailangan ko daw basahin yung Biblia. So kinuha ko yung Bible. Tapos saktong-sakto sa Jeremiah 31 verse 3. Alam mo sinabi doon, I have loved you with an everlasting love. That is the first time na tinanggap ko yung pag-ibig ng Panginoon sa puso ko. I was 20 years old. Ayun yung aking born-again experience. Ayun yung aking encounter sa Panginoong Jesus, sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. And His love melted my heart. Nung tinanggap ko yung kanyang pag-ibig, yung tinanggap ko yung kanyang grasya sa aking buhay, yung buhay ko nag-transform. My life was changed. He turned yung aking pusong bato into a heart that is sensitive to the Lord and responsive dun sa kanyang salita. Alam mo, si Jesus lang yung nagbago ng buhay ko. Si Jesus lang din yung kayang magbago ng buhay mo. Walang kahit sino mang tao, walang kahit anumang bagay ang kayang magpabago ng puso ng tao. It's only Jesus. Trust me. I've looked. And ang promise niya sa atin is, babaguhin niya yung ating puso, babaguhin niya yung ating buhay, and He will change us from glory to glory. Ayun ang gusto ni Lord na baon sa atin ngayong araw na to sa ating lakad. Salamat sa pakikinig. Sa susunod na lakad ulit.